May binabalak na naman itong madam nyo. Hindi na kailangang hulaan ba? Kasi halata naman sa pagmumukha niyan. Eto na nga at bubuksan na nga ni madam itong mahiwagang ref niya. Parang disappointed ako sa laman ng ref ni madam. Andito pa pala sa ref itong piniritong isda na dinedma lang ni madam. Parang nung nakaraang araw pa yan madam ah. Inamoy-amoy pa nga ni madam kung amoy piniritong isda pa ba. Nalaman niyang lumalaban pa sa buhay itong piniritong isda na to. Walang nagawa si madam kundi ipaglaban na lang din to. Sos, wala lang talagang maulam dito sa mansyon itong madam nyo. Kaya titirahin na niya itong tira-tira. Pinag-isipan ni madam ng mabuti kung pipituhin pa ba niya ulit to. Pinirito na nga tapos pipituhin pa ulit. Abay mag-isip-isip ka madam. Binuksan niya ulit yung mahiwagang ref. Tapos nakita niya nga itong upo na gulay. Hindi naman pwedeng isang gulay lang kaya kinuha na niya itong okra. Pati na nga din itong sitaw. At eto nga ding talong. Ang target kasi ni madam, lahat ng gulay sa bahay kubo ay ipanghalo na niya dito sa piniritong isda. Abay kulang pa pala to ng isang klase itong hinandang gulay ni madam. Kaya eto, nilabas na nga niya itong kalabasa. Akala ko nga ihinog na lang yung kalabasa nang hindi pa naluluto ni madam. Abay kinumpleto talaga ni madam yung mga gulay. Ewan ko na lang kung hindi pa haba ang buhay ni madam nito. Hinamo na naman ni madam yung sarili niya. Sa labas daw siya ng mansyon mag-cooking show. So, sadyang bida-bida ka lang talaga madam. Anong akala mo, hindi mapalpak yung niluluto mo? Pero naisip ni madam na idadamay niya yung maangka niya dito. Binigyan niya ng kanya-kanyang area of responsibility. Etong uncle nga niya naka-assign dito sa gulay na kalabasa. Nagtanong pa nga kung anong gagawin niya dito. Sinabi naman ni madam, tadtarin mo na lang yan para maluto na. Eto namang gulay na upo. Sisimula na ngang i-wrestling ni madam to. Siyempre, babalatan muna ito bago chop-chopin. Hindi din pinalampas ni madam itong sitaw. Simple lang naman ang gagawin dito. Putol-putulin lang ng ganito kahaba. Tapos, inaasikaso na din itong mga ricados. Eto ngang talong na 4 na piraso. Hiniwa ng ganito kaliliit para dumami naman. Muntik pang makalimutan hiwain ni madam itong okra. Bali, hiniwa lang ng 2 beses. Dito na nga tayo sa ating panggata. Ang naka-assign dito yung papa pala ni madam. In fairness, totoong niyog na talaga yung gagamiting panggata ni madam. Noon kasi nasa sachet lang yung ginagamit niya. Tapos napansin ko nga itong alagang dragon ni madam. Parang may balak ng tumalon at lumipad. Nasa harap talaga ng mga kapitbahay nag-cooking show itong madam nyo. Ready na pala itong mga sangkap, ingredients, ricados at marami pang iba. Kaya sinimula na ni nanay paapuyin itong organic na kalan. Tapos sinalang na din itong pangbigating kawali. Nung uminit na yung kawali, naglagay na ng use oil. Ready nang ilunod ni madam yung mga ricados pati na yung mga gulay. Hindi lahat ng gulay ay nilunod na ni madam ha. Inuna niya munang nilunod ang mga gulay na matitigas. Kasi palalambutin lang natin ng onte. Kung malambot na, ay ilunod na yung ibang gulay. Lahat ng gulay nalunod na nga ni madam sa kawali. No? Kaya sisimulan na niya itong imekos-mekos tong gata. May tamang proseso pala sa gagawin nating gata dito. Eto nga ang unang likidong piniga kanina. Huli pala natin tong ilulunod. Tapos yung huling pinigang gata, yun yung una nating ihahalo sa mga gulay. Kumbaga may primary at secondary pala ito. Yung uncle ni madam naka-assign sa paghahalo kasi nangangain ng buhay yung apoy. Ilulunod na nga yung sahog na nabangag na piniritong isda. Eto na yung last na ilulunod na gata. Hintayin lang natin na kumulo yan ng 3 beses. Bilangin mo talagang pagkulo para hindi ka mapalpak. Dahil tapos ng tinimplahan, syempre titikman ka agad. Kung nakuha na nga yung timpla, tapos kumulo na ng 3 beses, abay hanguin mo na kagad yan. Diba pang buong barangay na tong nilulutong ulam ni madam? Hindi napalpak itong madam nyo kasi ang dami niyang assistant. Healthy foods yung nilulutong ulam ni madam ngayon. Pero except doon sa sahog na piniritong isda, nabangag na yun dahil 1 week nang nakatira sa ref. Pero ang importante, nahanapan ng paraan ni madam. Tinapos na niya ang paghihirap ng piniritong isda. And we eat dinner happily ever after. The end. Period.